Nako, heto na po mga karibin natin, sumabog sa kamera. Nako po, nakakagulat ito. Ito pala ang plano nila. Lagot na bulabog na taong bayan na gulat dito. Yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video yan mga karibin natin, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin to mga kaubayan, si Jose Claire Castro. Jose Claire Castro tatanggalin ba sa PCO? Eto, pasok pa. May mga umuugong na naman po mga nabalita na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. At totoo po ba ito? At may umugong din na isa po kayo sa papalitan daw? So ayan mga kaubayan, no? Ito talaga ang solusyon ng Marcos administration pag mayroon pong mga problema sa ating bansa, no? Lalo na kung may mga sangkot sa gobyerno, balasahan, okay? Ibig sabihin, magtatanggal na naman po ng mga cabinet members itong si President Bongbong Marcos Jr. Ano ba ito? Kaya wala talagang patutunguhan to mga kaubayan na administrasyon ito. Every year, every 6 months kayo? Contractual lang ba yung mga ito? Diba? Kasi nga, compare natin na doon sa panahon ni former President Duterte, hindi ka tatanggalin kung wala kang ginagawang masama. Diba? Bakit ngayon siguro kung marami silang ginagawang masama, kaya ayan, tanggal ng mga cabinet members, no? It is not a good sign of governance. Kung para sa akin, kung ikaw mismo, di ba, palagi kang nagpapalit ng mga empleyado mo, it is not a good sign. Bakit? Unang-una yung trust, no? Bago na naman, panibago na namang pagtitiwala, panibagong pangungurakot na naman. Diba? Hindi mo alam eh. Diba? So, but still, it is up to the president, mga kababayan, di ba? Sagot ni Jose Claire Castro, ito po. Paki-clarify lang po. Una-una, I will always serve at the pleasure of the president. Yan naman po ang katotohanan. Pero po sa mga fake news peddlers, abangan ang susunod na kabanata. Tingnan nyo yan mga kabayan, biglang napunta sa fake news na naman daw. Okay? Sige, sabihin na natin for the sake of argument, no? Fake news na naman yan para kay Claire Castro. Dahil hindi nga maganda. Okay? Hindi po maganda yung naipapakita nito yung image, no, ng governance kapag ikaw ay palit ng iyong mga cabinet members. Pero magiging masaya ang taong bayan, di ba? Kung sakasakali pong itong si Jose Claire Castro ay matanggal dyan sa PCO. Pero malungkot din kasi wala na tayong anti-Claire. Alright? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below at eto pasadahan pa po natin tong balitang ito mga kaubayan, no? Kasi ito pong si Dilima, mga karibin natin, ay nagsalita na doon po sa pagkasok sa kanila ng asawa po ni Vice President Sara Duterte. At ito po ang naging pahayag ni Dilima. Sabi niya po dito, panlilihis na naman ito sa isyu ng pananagutan na pilit nilang iniiwasan. Naray ko po ayan mga kaubayan paglilihis daw ito sa isyu. Paano nalihis? Kaya nga kayo kinasuhan dahil related dyan sa issue yan diba? Baka kayo, diba? Talagang nalilihis po at hindi na makakatutok sa inyo yung bagay. Wala namang paglilihis dito mga kaubayan. They are just doing their jobs. Ano ba itong si Dilima ito? Kinakabahan na siguro ito natataranta na itong si Dilima mga kaubayan. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po ni Nari, hindi yan paglilihis. You should obey the law. Oo nga diba?
paano mo nasabing paglilinis yan, they're just doing their job. And kung ginagawa ninyo ng maayos ang trabaho nyo, di sana walang ganyan. Di ba mga kababayan? Sabi pa po dito, you should know better. Attorney Pratalitis. Of a woman. That is the process of obtaining evidence. One should ensure that they were obtained legally before they can be admitted in court. Every Filipino has right to enjoy equal protection of the law, even for the Vice President and her husband. Okay? Yun nga kasi questionable kasi kung paano ninyo na acquire yung mga ebidensyang yan. Kung nakuha nyo yan illegally, talagang kakasuhan kayo. But kung nakuha nyo yan legally, di magandang usapan. Kaso, nagkaso po yung asawa, ibig sabihin po, na-acquire nyo po, na-obtain nyo po yung ebidensyang yan illegally, no? Sabi po dito ni Jerry, due process kaya nag-file ng criminal complaint kasi may nakita silang hindi nasunod sa batas. Abogado yan, karapyo yan. Mini trial pa lang, hindi pa impeachment, kinakabahan na sila. Kabado na sila mga kababayan, no? Kasi umaksyon agad di ba? Yung Duterte, umaksyon agad. Okay, akala kasi nila na tatanggapin lang yung kanilang mga banat, suntok dito kay Duterte. Pero hindi nila alam na palaban din mga kababayan. So, diba, tingnan nyo, pag pag nag-hearing po sila mga kababayan, pag hindi nila gusto yung sasabihin, it's not, ano yung term nila? It's not a clarificatory question. Can you change the question? Aray ko po. Even a simple question, no? Pinapapalitan pa. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan dito po sa kabado ng CD Lima? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, no? Eto, may pumaldo. Opo, may pumaldo mga kababayan. Eto po ang pumaldo mga karibin natin. Sabi po kasi dito sa ang balita ngayon na ayon po kay former spokes Harry Roque, sinipa ni Inday Sara Duterte sa DepEd. Ngayon ay commissioner na ng National Commission of Senior Citizen. Paldong-paldo pagkatapos maging tanim witness. Ayan mga kababayan, naniniwala ba kayo dito kay Attorney Harry Roque na itong si Gloria Mercado, ayan ay isang tanim witness. Kasi magtataka ka mga kababayan kung titingnan mo ang profile, na-kick out na di ba? Ibig sabihin may ginawa siyang mali. And now, bakit po inilagay sa na commissioner sa National Commission of Senior Citizens? Oy, kayong mga senior citizens, kumusta kayo? Maghanda-handa kayo, may bago kayong commissioner itong commissioner ninyo ay may bahid po ng korupsyon. May bahid po ng hindi magandang good deeds, no? Kaya tinanggal po sa DepEd mga kababayan. So what I'm trying to point out, baka yung 1,000 na para sa mga, for example lang I'm not saying na 1,000 talaga, yung iba kasi 500 lang ang nakukuha So sabihin natin yung 500 na nakukuha ninyo every month ay baka maging 150 na lang, aray ko po kasi ganun po ganun po ang kalakaran dyan mga karibin natin whether we like it or not ganyan po talagang nangyayari no? Ito mga kababayan na naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Steve, yan ang resulta ng pagtestigo kahit di totoo, correct. Corruption is waving. Kaya nga sabi ko baka magkaroon ng corruption dyan sa kawawa naman yung mga senior citizen natin mga kababayan. Yan na nga lang ang inaasahan nila, kukurapin pa. Diba? For example lang, basta hawak ang script, may kapalit na trabaho. Correct.
alam na this kung saan ng posisyon sa gobyerno ginagawa lang na premyo. Ayun. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan sa sinasabi ni Attorney Harry Roque na paldong-paldo pagkatapos maging tanim witness? Just comment down below mga karibin natin at eto nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok! Ikita ko sa inyo ha. Ito. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos. Yung pag-jumping jack niya. Pero ang laki ng problema natin eh. Ito, pakinggan niyo to. Umaga na ang ikalawang pagdinig ng House Joint Committee kaugnay sa krisis sa langis. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes sa Abante Live. Mula po dyan sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano na ang update dyan? Pinky, halos siyang na oras na nagtatagal ang pagdinig ng House of Representatives kaugnay sa kasalukuyang krisis na nararanasan dito sa ating bansa. Umikot ang pagdinig sa pagtalakay sa mga report na iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang mga apektadong sektor at kung paano ito masusolusyonan. 76 resource person ang inimbitahan ng House of Representatives sa isinasagawang Joint Committee Eto nga mga kababayan, pagdating po dito sa oil crisis natin, hindi ko alam bakit mga tikumpo ang mga bibig ng ating mga tonggrista, no? Mas maganda pa yung nangyari it's not maganda, pero, mabuti pa doon kasi nagsasalita sila. Iba doon po sa nangyaring inkwentro na may nasawing mga makakaliwa, 19 na makakaliwa. Nagsasalita sila at dinidepensahan nila. Okay? At gagawa pa sila ng resolution para imbestigahan yon mga kababayan. No? Para sa akin gusto ko lang i-share to mga kababayan. Para sa akin parang iniinsulto nyo po ba? Diba? Iniinsulto po ba ninyo yung ating mga armed forces? Kasi tinaya na po nila ang buhay nila. Okay? Gusto ko lang pong isingit, pasensya na po kayo. Itinaya na po nila ang buhay nila just to protect the innocent people, citizen. No? Pero iimbestigahan nyo pa. Ay grabe naman po ito. Kung mga sundalo kaya ang nagurgur doon, iimbestigahan nyo rin po ba? Ang tanong lang nagtatanong lang po tayo mga kaubayan. ngayong araw. Kanina ay inalis na ni Pangulong Marcos ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Pero kahit na ipatupad na ngayong araw, delayed na rin ito. Kaya ang ilang mambabatas ay galit dahil April 9 pa dapat ito sinimulang ipatupad. Sa pagdinig kasi namin ng Department of Finance na si PBBM raw ang dahilan kaya natagalang masimulan ang pagtapya sa fuel excise. Sino nagsabi? Yung mga kritiko ba? Yung mga kritiko ba nagsabi na kaya na-delay ay dahil si Marcos? Sino nagsabi? We're still awaiting for the instructions from the Office of the President with regards. Yusek ng Department of Finance. Siya mismo nagsabi na delay dahil sa ang bagal kumilos ni Bongbong Marcos. To the lifting of the excise tax exemption. Na ikinagalit naman ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. 9, 10, 11, 12, 13. 5 days, Mr. Chairman. He should have already been first recommended by DBCC, the Energy Department, and the President should have already suspended. He has all the powers granted by Congress. And we are saying that any delay, Mr. Chairman, will make our people suffer. First, the So yan mga kababayan, no? Ang bagal yung kumilos. Sabi nga, ang bagal kumilos ng gobyerno ito. Wala po kasing political will, mga kababayan, no? At parang, this is my personal opinion, at parang may prenoprotektahan po kayo. May prenoprotektahan po kayo, kaya kayo dyan, kaya nagkakadili-dili yan. Diba? Nagtatanong lang po, kasi kung wala kayong prenoprotektahan, within the day, kaya mong sabihin, ipasa nyo yan. Diba? Iba talaga. Ako, nanghihinayang talaga ako kung bakit pinakawalan pa natin na, diba? Sana nagkaroon ng batas na si former President Duterte, continue lang yung extend lang yung pagiging presidente niya. Bakit? Kapag si President Duterte po ang nagsabing, ipasa nyo yan. Pag siya po ang nagsabing, ipasa nyo yan ngayon. Magbayad kayo ng tax ngayon. Diba? May mangyayari.
may mangyayari. Bakit? May political will eh. Ha? Sinusunod siya. Sinusunod siya ng kanyang administrasyon. Di ba? Pero dito mga kababayan, mukhang ang presidente pa ang hindi sumusunod. Di ba? Mukhang ang presidente pa po ang hindi sumusunod mga kababayan. Biruin mo. 5 araw nang nakalipas, ayaw pa rin ng presidente, di umano. Ay, hindi di umano kasi ang sabi dito sa balita, di ba? Ang presidente na lang ang inaantay. Grabe naman po itong presidenteng ito. Talaga. Ito yung ano na, di ba? Mayroon tayong mga kasabihan, di ba? Na pag mabagal, di ba? Pag mabagal kumilos yung isang tao, sinasabi mo, nako, ano ba yan? Ang bagal mo naman. Di ba? Kung emergency ito, gurgur na yung tinutulungan mo. Di ba? May mga ganun tayong mga nasasabi minsan. Ang bagal mo naman. Di ba? Oo. Kung emergency ito, kanina pa ako nagurgur. Ganon ang nangyayari sa atin ngayon. Kasi mabagal ang ating presidente kaya marami po ang nagugurgur sa atin sa hirap ng buhay natin ngayon. Nako po. Kasi nga, there is no sense of urgency. Ito, isipin nyo to ha. Niratrat nila yung emergency energy power kuno. But it took them how many days before nila ito aksyonan? Ang dahilan nila, pag-aaralan, pag-iisipan. Tapos ano ginawa? 2 days ang pasok ng Department of Energy. Doon nga sa trending kong video dyan sa Facebook ko, Banat by 3.0. Trending yung video na yun eh. Bakit? Kontakin mo, nagtitipid daw kaya 2 days lang ang pasok ng mga opisyal na dyan sa Department of Energy. Eh kung nagtitipid kayo, bakit ang pasok nyo 2 araw pero bayad kayo ng 5 araw? Anong katarantaduhan yan? Anong katarantaduhan yan? Binabayaran kayo ng 5 araw, tapos ang palusot nyo para makatipid, 2 araw na lang. Eh di sana, yung bayad na lang sa inyo, 2 araw lang din. Kasi daw, work from home. Wow, sana all! Ganito mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Maraming nakikinig dyan. Maraming lumalapit sa akin. Pag tayo naglalakwatsa, lumalabas sa dami nakikinig sa atin. Sabi nila, followers mo kami. Ganito gawin ninyo. 2 araw lang kayong pumasok sa trabaho ninyo. Tapos, pag pinuna kayo ng boss nyo, sabihin nyo, Sir, 2 araw lang kami mapasok kasi nagtitipid kami. Pero yung the rest of the week, work from home kami. Binabantayan namin ang mga lugar from home. Work from home. Yung mga security guard, binabantayan namin yung aming mga establishment sa aming mga bahay. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.